taho nga nagahigugma sa imo, ano ang imo nga himuon sa iya ginhatag? Sa English, if you were given something by your loved one, what would you do with what he gave you? Sang ginkasal kami ni Ma'am Adele, gingaan niya ko sang wedding ring. Amo man ako naghatag sa iya sang wedding ring. And every time makita iya ko nga wala nagasuksok sang ring nga iya ginhatag, gina-check ya ko permi nga wala mo ginasuksok ang aton nga wedding ring. So ginasukot ya ko permi. So amo ini ang kaundan sang aton nga tun-an subong nga adlaw. Ang aton nga theme sa gihapon, Christ Kingdom Management. Ginatun-an ta kung ano ang pagpalakad sang Ginoo sa iyang ginharian, pila ka adlaw kag subong diri sa sini nga kalibutan. Sa mga nagliligad, natun-an naton nga principle that God gives only what we can handle. Ang Dios nagahatag lang na siya sa aton nga masarangan. Hindi na siya maghatag sa sobra sa aton nga masarangan, even sa aton nga problema. Di ba la, nagambal siya nga mahatag lang siya sa aton sang problema suno sa aton nga masarangan. Kung hindi kita kasarang, mahimo sa way of escape. So God gives only what we can handle. Kung gusto naton dugangan sang Dios ang oportunidad nga iya ihatag, then dugangan taman naton nga abilidad. And secondly, amuning ng ligad, God takes what we cannot handle. Ang mga bagay nga ginhatag sa aton nga hindi naton makaya i-manage, makibot kita pila ka adlaw ginakuha niya. Amat-amat. Okay? So, ikatatlo subong nga mensahe, basahon ta nay ang aton nga text sa may Romans 14 verse number 12. Magatindog kita palihog. Romans 14 verse number 12. Let us read all together. Begin. So then every one of us shall give account of himself to God. Let us pray. Our Heavenly Father, nagapasalamat kami sang sininga adlaw. Kay ikaw Ginoo naghatag sa amon sa maayong alawas kag kusog. Kag kalipay Ginoo nga ma-enjoy namon ang good weather and then makapalapit kami upod sang amon nga pamilya sa pagsimba sa imo, sa pagpasalamat, sa pagdayaw sa imo nga matahom nga ngalan, kag sa pagfellowship nga makita sang nawong kag nawong ang amon nga mga kauturan. Lord, we thank you sang imo tanan nga kaayo nga ginhimo sa amon nga kabuhi. Gani Lord, sa sini nga adlaw, we pray nga ikaw magabaton sang amon nga mga pagsimba, halin sa sulod sang amon nga tagipusoon. Holy Spirit, please guide us, give us wisdom sa pag-intindi kag sa pag-apply sa imo nga pulong nga amon mabatian subong adlaw. Ining amon nga pangamuyo sa ngalan ni Jesus nga amon manuluwas. Amen. Magapungko ang tanan palihog. Ang pulong sang Dios nagasiling nga tanan-tanan kita nga mga gintuga sang Dios maghatag gid pila ka adlaw sang husay sa aton nga Ginoo. Every one of us shall give account of himself to God. So subong ang title sa aton nga mensahe, God will reckon what He has given. Sukton kita sang Dios kung ano ang ginhatag niya sa aton. So part 3 ini sa aton nga series, Christ Kingdom Management. Basahon ko anay ang Matthew chapter 25, amuning aton nga foundation nga verse. Siling diri sang parable of the talents, nagabot ang tion nga malawig na ang panahon nga gintugyanan na sila sang ila nga agalon. Verse 19, magabalik ang ila nga agalon. After a long time, the Lord of those servants cometh and reckoneth with them.
So hambali diri, long time the Lord of those servants. Kung kita mga alagad sang Dios, bisan kalawig sang hulat naton sa aton nga Ginoo, sila niya magabalik gid na iya ang aton nga agalon. Kag sa iya nga pagbalik, anong iya nga himuon? Sukton niya kita sang iya ginhatag kagintugyan sa aton. In verse number 20, may ari diri nga gintagaan niya sang 5 talents, nagkari sa iya kag nagdala sang 5 pagid nga ginansya. Nagsiling sa, Lord, gintagaan mo ako sang 5 talents, lantawa, nakaginansya pagid ako sang 5. So you know the story, ang nasunod nga verse, nalipay ang iya nga agalon. Pero may ara man to sang isa nga wala saya nakaginansya. Nangakig ang iya nga agalon. So ang question subong, ano bala ang ginhatag sa aton sang Ginoo nga pila ka adlaw sukton niya kita? Ang point number 1 ko para ini sa mga wala pa relationship kay Jesus or wala pa sang kasiguraduhan sang ila kaluwasan. Gina-address ko ini sa ila. Number 1, ang ginhatag sang Dios sa aton tanan, He gave us His Son. Ginhatag niya sa aton ang iya anak. Even in the Old Testament, in Isaiah chapter 9, verse number 6, the Bible says, "For unto us a child is born, unto us a son is given." Ang iya nga anak, ginhatag niya sa aton. And then ang gobyerno, manginyara sa iya nga abaga. Ang iyang ngalan, Wonderful Counselor, the Mighty God, Everlasting Father, and the Prince of Peace. So wala na ini isang kung sino ang ginapatuhuyan. Sining Isaiah 9:6, kundi si Jesus Christ lang gid, amo ang anak sang Dios. Ginhatag sang Dios ang iya nga anak sa aton. In John 3:16, we know the verse, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son." Ginhatag ya ang iya nga bugto nga anak. Ginhatag ya ini nga libre. Ugaling lang, sa iya nga paghatag nga libre, may mga nagasikway sa gihapon. May mga nagasikway gihapon sang libre nga ginhatag sang Dios. Kung lang tawon naton sa may John chapter 1 verse number 11. Siling ni Jesus dere, he came or ni Jesus, he came to his own and his own received him not. Ginhambal ini ni John the Beloved, nagkari siya sa iya kagang mga iya nga iya ginkatuan. Wala siya ginbaton. You see, libre nga ginhatag sang Dios ang iya nga anak, pero ang mga tao nga iya gintagaan, nag-reject. Hindi galibot silingon nga kung libre na, ina, automatic ara na sa imo. May dapat ikaw himuon. Anong aton himuon? Dapat naton batunon ini. Sang hugot sa aton tagipusoon. I don't know kung kapila ko na nigin illustrate nga ang bata sang akon nga kilala nga pastor may birthday. Actually, birthday niya man subong. Iya nga birthday, sang gamay pa siya, may nagdala sa mga madamo nga regalo. Okay? And then, amat-amat siya inigin buksan ang mga regalo. Ang iban, mga stuffed toy, o kung ano pa dira nga mga barbidal. May isa to kabisita nga naghatag sang payong. And I believe, amo tong pinakamanggranon, guro. Payong! Nga manggranon. Sa, balaan nyo lang na sa Senado, Gintagaan sang payong. Bangod ang bata, wala na sa yaya hilig sa mga payong, nagbalagyo sa, blagan sa. Paglagan niya, atong naghatag sang payong, may ara bala sang pito, may dala nga pito.
Ginhuypan niya ang pito. Prrrt! Paglagan sa bata, nabatian niya ang pito, nagpundo sa. And then nagbalikid. Kag nagbalik, sila niya, ako na saya. Gingkwaya ang payong. Ang pamangkot, sang sano nangin sa iya ang regalo. Sang tion nga ginhatag sa iya, o kung sang tion nga nagsiling sa, akon na iya. Sang tion nga ginbaton niya ang regalo. So mo man na sa aton diri tanan nga tawo palangga sang Dios, tanan nga tawo ginatagaan niya sang iya anak nga amo si Hesukristo, libre nga kaluwasan. Pero kung hindi ikaw magbaton sinang anak sang Dios nga amo si Hesukristo, hindi mangin sa imo ang regalo. Amo ni sining mga tawo, He came to His own, and His own received Him not. May mga wala nagbaton sa iya. Pero ano hambal sang verse 12? Pero may ara man sa mga nagbaton sa iya. Madamo ang nagbaton sa iya. But as many as received Him, to them. Sino inang them? Sila nga nagbaton. Sila nga nagbaton, gintagaan sing otoridad nga mangin kabataan sang Dios. Even to them that believe on His name. So paano na nimo batunon or i-receive si Jesus? Siling diri sa sining nga verse, kung gina-receive mo si Jesus, dapat tuuhan mo ang iya nga ngalan. That's how you received Him. Kay abi sang madamo, once nga nagpati ikaw nga may Dios ang kalibutan, okay na. Abi sang madamo nga gintuuhan mo nga si Jesus napatay, ginlubong na banhaw, okay na. Actually, okay na siya. Pero hindi na kumpleto. Kinahanglan mo batunon ang iyang ngalan. Anong iyang ngalan? His name is Lord Jesus Christ. Kinahanglan mo na tuuhan kag batunon. That's how you received Him. Because ang name nga Jesus means God, my Savior. Kinahanglan mo na patihan kag batunon nga siya na si Jesus, bata na siya sang Dios, halin na siya sa langit, Dios na sa nagpakatawo kag nagpalansang sa cross. Dira na da siya napatay, ginlubong kag nabanhaw. So patihan mo na because He is God, my Savior. Dapat mangin personal mo na siya nga manluluwas. Hindi lang na siya manluluwas ang iban, kundi personal mo na siya nga manluluwas. My Savior. And then you have to believe that He is the Christ. Christ means the anointed one, the chosen one. And if you are the chosen one, you are the only one. Only one. So siya lang gid ang imo manluluwas, wala na sang iban. Hindi na to si father, hindi na to si mama, hindi na to si pastor, hindi na to kung sino tong tarpulano, kundi isa lang gid ang manluluwas nimo because He is the Christ, the only one. And then there's another, He is Lord. Lord means master. Agalon mo. Siya ang ginatuman mo, ginaalagad mo sa imong nga kabuhi. Siya ang ginasunod mo. Hibaloon mo dapat ang iya nga mga gusto. So dapat makita ina sa imong kabuhi nga nagasunod ikaw sa imo nga master. That is why dira masulod ang paghinulsol. Because kung ginabelieve mo gidya ang ngalan sang Ginoo, kung gina-receive mo gid siya sang matutuod, you have to accept that He is your master. Masunod ikaw sa iya, batunon mo na. Nga siyang agalon mo, hindi ikaw. Siya ang boss, hindi ikaw. That is why
dara na da sa sulod ang paghinulsol sa lordship sang aton nga Ginoo. Look at 2 Peter chapter 3 verse 9. Siling sang 2 Peter 3 verse 9, the Lord is not slack concerning His promise. The word slack, bala niyong meaning sang slack? Inang blang slacks niyo? Ang slacks ta? It means halog. When you say slack, it means halog. Amo na sang butsilingon sang slack. Amo na ang slack sang una, hindi iya pikit. Halog gina saya sa una. So magambal ka nga, the Lord is not halog concerning His promise. It means ang iya promesa, hugot na iya pirmi. Ginatuman niya na iya pirmi, iya promesa. Hindi kaangay sa mga tao nga halog sa ilang nga mga ginapangako. But is long-suffering to usward. Grabe iya nga pasensya, grabe ang hulat iya sa aton. That is why mamangkot kita, Lord, nga ining mga nagapangawat ni sa mga billions, nga mga politiko, mga kontraktor, mga kun ano dira nga mga taho, nga nagaobra sa gobyerno, nga sila pa na ang mga naga-enjoy sang ila pinangawatan, nga wala mo na sila ginpamatay. Doon mo na bala ang reklamo ni Habakuk. Lord, nga ginaalaw mo ining mga wickedness nga makita ta sa kalibutan. Lord, nga wala mo na sila ginpanghukman. Batasan sa Ginoo nga long-suffering siya. He is long-suffering to usward. Paano na lang abikon sang una, sang wala kita kakilala sa Ginoo, nga dungol kita digto, ginukman na kita sa Ginoo. Kunti wala kita kaangkon man kaluwasan. He is long-suffering to usward because He is not willing. Hindi siya gusto. Nga bisan isa makadto sa impyerno. The word perish here, it means mawala ikaw sa aton Ginoo. Madula ikaw sa pakigrelasyon sa iya. It means makadto kaya sa may lake of fire. He is not willing nga bisan isa makadto sa lake of fire, but that all should come to repentance. Okay, mamangkot ko sa inyo. Kung ang Diyos hindi siya luyag, nga bisan isa mawala, makadto sa impyerno, ano ang iya nga himuon para kuno maluwas? Kag hindi siya magkadto sa impyerno, according sa nga verse. But that all should, anong solusyon? Maglambot siya sa paghinulsol. It means, ang tao, kung maghinulsol siya, bangod kay nagatuo siya kay Lord Jesus Christ, hindi siya mawala. Included na dira ang repentance sang pagbaton mo kay Jesus. Because, ang una-una tanga problema, ang aton nga sala. So, kung may sala kita, kinanglan ta maghinulsol. Kay ang paghinulsol, amo ina ang magahatag sa aton, sang tion nga mabato naton ang kapatawaran sang aton nga Ginoo, kag pagkamatarong nga ginahatag sang Dios sa aton. Repentance. Paghinulsol. Paano ikaw patawaron kung wala ikaw naghinulsol? Si Adan kag sa iba, ano ila problema? Sala. So, para sa man bisa aton, kung wala ka sala, ang asagi ka pangayo patawad. Hindi mo kinanglan. Di ba la? Pero bangod kay may sala kita, kinanglan ta maghinulsol, kag kinanglan ta mangayo sang kapatawaran. Amo ning ginahambal ni Jesus. May mga Pariseyo nga namangkot kay Jesus. Scribes and Pharisees. Siling diri sa may Luke chapter 5 verse number 3. Why do ye eat and drink with publicans? And nga sagi ka upod-upod dira sa mga makawat kag mga makasasala.
And then siling ni Jesus, verse number 13, sorry, wala, number 0. They that are whole need not a physician, but they that are sick. Siling nga sila nga wala sang masakit, hindi kinahanglan sang doktor. Ang kinahanglan sang doktor, amo ang mga masakiton. Mamangkot ko sa inyo, anong aton masakit? Ang pinakagrabe naton nga masakit, ano? Makasasala kita. Amo nang ginambal ni Jesus, kung hindi ikaw masakiton, hindi mo kinanglan nga doktor. Ang kinanglan sang doktor, amo ang mga may masakit, kitatanan masakiton. Kag kinanglan ta sang great physician nga mo si Jesus. And then He said, I came not to call the righteous, but sinners to what? To repentance. Nagkari ako para sa mga makasasala, para mag-kinulsol. Kaya kung maginulsol ikaw, maluwas ikaw. Amula na kasimple. So ang pamangkot, ano ang ginkari diri ni Jesus? Ginkariya para maluwas kita. Di sila niya. Ang mga makasasala, luwason ko, pero kinanglan nila maginulsol. John 3:36, He that believeth on the Son hath everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. Pila kadlaw, kung mag-atubang kita sa Dios nga nagtuga sa aton, ang iya isukot sa aton, ginbaton mo ang akon nga anak. O kung wala. Lord, mayo ako nga tawo. Damo akong binuligan. Lord, may relihiyon ako. Ginbaton mo ang akon nga anak. Because hindi ikaw kasulod diri kung wala mo ginbaton ang akon nga anak. Naghambal ang akon nga anak that I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Amo inang pangitaon sang Dios sa aton. Kung ginbaton nimo ang iya anak nga ginhatag. Number 2. Amo ning last, duwa lang akon punto. Gintagaan niya kita sang iya nga espiritu. He gave us His Spirit. Romans 8 verse number 9. But ye are not in the flesh. Ang yabot sa lingon diri, wala na kamo nagapangabuhi sa inyo nga lawas kun anak kamo sang Dios. But in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. Sila nga sa Espiritu na kamo nagapangabuhi, kung matudtuod gid man ngang Espiritu sang Dios nagaistar dira sa inyo. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Kung sayuron pa, ang bisan sino nga tawo nga wala siya Espiritu ni Kristo, anong kunong balya? Hindi siya iya sang Dios. But silingon, kung bata ikaw sang Dios, gintagaan niya gid ikaw sang iya nga Espiritu. Mangkutabi mo tupad, may Espiritu ka sang Dios. Oo, mangkuta siya. Basi wala. Sir or Brad or sis, may Espiritu ka man sang Dios? Siling sang Bible, kung wala ka bala Espiritu sang Dios, hindi ikaw iya sang Dios. Kung hindi ikaw iya sang Dios, iya ka sang yawa. Amo na yung ibot silingon. Siling man sa may Galatians 4:6, kag bangod kay kabataan na kamo sang Dios, ang Dios nagpadala sang Espiritu sang iya nga anak, ginbutang iya sa inyo tagipusoon para makapanawag kamo sa iya nga tatay. Klaro? Ang tanan nga nagbaton kay Jesus, tanan nga mga anak sang Dios,
May Espiritu sang Dios sa iya tagipusoon. In 1 Corinthians 1:3, wala bala kamo kabalo nga kamo na ang templo sang Dios. Kag ang Espiritu sang Dios naga-istar sa inyo. So klaro ini nga verse. Ngang mga anak sang Dios, gintagaan gid sila tanan-tanan sang Espiritu sang Dios. Now ang pamangkot, what will happen if you have the Spirit of God? Aside sa bata ka sang Dios, aside sa nga naluwas ikaw, what will happen if you have the Spirit of God? Makabaton ikaw sang aptitude. Anong aptitude? Synonym ini sang word nga talent, ability. Makabaton ikaw sang abilidad. Makabaton ikaw sang ikasarang. Amo na ang ginhambal sang Acts 1 verse number 8. Kung bata ikaw sang Dios kag may espiritu ikaw sang Dios, salingi diriyo, but ye shall receive power. Power. Dunamis. It means ability. After that the Holy Ghost is come upon you. Kag sa sinang ability or power, mangin martyrs kita ni Jesus. We can do great things. Lantawan nyo na lang bala sang una nga si Joseph gasugod na to saya damgo-damgo. Una-una damgo yato nga ang mga inupong nagaluhod sa iya. And then ang mga bituon, adlaw kag bulan nagabaw sa iya. Hasta to nga ginsuyaan sa kag ginandumtan sang iya nga mga utod, ginhulog sa bubon, ginbaligya to hasta nga nakalambot siya sa Egypt, hasta nga nanginalila siya ni Potiphar, hasta to nga gintimtar siya sa asawa ni Potiphar, hasta nga napriso siya, hasta nga nangadamgo naman siya, kag gina-interpret ang mga dreams. Kibot ka lang, ara na sa dayon nangin governor pila ka adlaw. Second, sarangko sang Pharaoh. So paano yan na masarangan? Spirit of God. Kung wala to Espiritu sang Dios, wala to sa. Give up na to sa. Kung basahon mo ni sa istorya sa Genesis, and the Lord was with Joseph. And the Lord was with Joseph. Ano to ang nakaupod sa iya? Espiritu sang Dios. Si Joshua, paano yato nahimo nga pierdehon ang mga pungsod nga ila ginaagyan? Alila to sila sa mga Ehiptohanon, pero nga napierde nila ang mga baskog-baskog nga mga pungsod. Espiritu sang Dios, basahon nyo na sa the book of Joshua, ang Espiritu sang Dios aragid. And then si Othniel, manghod din siya ni Joshua. Paano nila masarangan kontrahon ang mga powerful nga mga nations nga sila ang ila armas, mga ultimo. Si Shamgar, ang iyang armas, lipak nga may taliwis sa punta. Ox goad. Ang ox goad, blang lipak lang na nga may steel sa punta nga pangtuslok mo sa sapat para diretso iya nga trabaho. Amo lang na i-armas. Pero ginpierde ya ang mga nasyon. Si Gideon, paano siya nakadala? Victory. Ang i-armas, turutot, pitsil, kag sulo. Espiritu sang Dios. Si Daniel, ginpunggan niya ang mga baba sang leon. Paano na nila masarangan? Si David, paano ito na perdi si Goliath? Espiritu sang Dios. Day of Pentecost. Mga tumuluo sa early church. Paano nila nahimo ang mga dalagko nga bagay?
Paano nila masarangan ang mga persecutions? Excuse nyo, anay. Dumaubo ko eh. Anan ini, gingaydan sila, kaginupdan sang Espiritu sang Diyos. Si Peter, at one time, 3,000 ang naluwas sa iya pagwali. So makita nyo, nga kung may Espiritu ikaw sang Diyos, mahimo mo ang mga bagay nga hindi mo masarangan sang una. Kabalo ka mo nga ang Espiritu sang Diyos, dugin pa ang gid lang ini, sang mga whiskey, beer. Di ba la? Nabasahan nyo na? Be not drunk with wine wherein is excess, but be filled with the Spirit. Kung mapundaan ikaw sang balaan nga Espiritu, mahimo mo ang mga bagay nga hindi mo mahimo. Bisan nahuya ikaw, mawali kagid. Gadula imo huya, pero ginahimo mo ang buluhaton kagabubuton sang Dios. Pero kung mag-inom ikaw sang alak, ginapunan ikaw sang Espiritu ni San Miguel. Gadula imo huya. In English ikaw. Bisa hindi ikaw kabalo. Dumduman mo to mga problema mo halin sang gamay mo. Amo nang iya nga komparison. Gadula huya mo. Pero diri, gahimo kamalain, diri, sa balaan ng Espiritu, gahimo ikaw sang kabubuton sang Ginoo. So, muning matabo sa aton, kung may ara kita sang balaan ng Espiritu, nga ginhatag sang Dios sa aton. Mahimo ta ang mga makatilingala nga butang. Sang una, paminsaran nyo bala, sang una, hindi man ko kabalo magwali. Sang una, hindi man ko kabalo magkanta, asa subong hindi magyapong kabalo. Sa una, hindi ko kabalo mag-beat. Subong kabalo-balo na. Hindi ko ni kabalo mga PowerPoint presentation. Hindi ko na iya kabalo. Sa una, wala man ta online ministry. Nga kabalo na sila. Nabatian ko ito kay Ma'am Jen. Ma'am Jen, kabalo ka gini sa mga amuni nga bagay. Ambala, hindi pastor. Pero ginatulod ko sang Ginoo nga himua ini. Bisan hindi ko kabalo. Pero kibot ko, gakakabalo ko. Sino ina abilidad? I don't think so. Holy Spirit. Gintagaan kita sang Diyos, sang Holy Spirit, to have that aptitude, ikasarang. Nantawan niyo mga ladies na to, hindi man islang sang unang kabalo mag-lead, nga sang unang kabalo ka mo mag-beat, kabalo ka mo mag-pray, kabalo ka mo magpakanta, kabalo ka mo mag-handle sang small group. Ang aton nga choir, kabalo ka mo sang unang magbasa nuta, mag-igo sa mga notes sa inyong mga tingog? Hindi man. Sino na nag-enable sa aton? The Holy Spirit of God. Siya na ang nagabulig sa aton. In 1 Timothy 1:12, and I thank Christ Jesus, our Lord, who hath enabled me. Siling ni Paul. Siya na iya ang nagabulig sa akon nga mahimo ko ni. Enabled me. For that He counted me faithful, putting me into the ministry. So, panundumon ta na utod ko, if you have that Holy Spirit, you have that aptitude. Hindi ka magsalinga, wala ka may nabalaan. Kaya ang balaan nga Espiritu, siya na ang magabulig sa imo, nga makabalo ikaw, kag makahimo, sang mga makatilingala nga butang. Another, nga ginahatag sang Holy Spirit, resulta sang Holy Spirit, aptitude, and number 2, attitude. Pamatasan. Why attitude? Sila niya sa may Galatians 5:22 and 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Umakon mo. Kung kapangita ikaw sang bana o kung asawa, kag makita mo ni nga taho, ngang tanan nga ni arasaya, wow! Amazing. Hindi na napagbuyi eh.
Amen? Din ka kakita, tao nga mo ni. Batasan ni Jesus. Attitude. Amo ni ang ginahatag sa aton pagi sa Holy Spirit. Nantawa bala si Dorcas. Babae, pigado, may masakit, pero kapisan sa iya manahe, kagang iya nga income, ginabulig ya pagid sa mga pigado. Grabe nga batasan. Pirti kaalwan, pirti kabuot. That's the Holy Spirit. Si Barnabas, encourager, pirti kaalwan, ginbaligya iya property, ginhatag iya sa church para makakaon to ang mga widows, ang mga kaluluoy, ang mga kauturan. Si Priscilla and Aquila, mag-asawa, nagahimo sang tent, nagapangabudlay sila para makasupport kay Paul sa iyang ministry. Another, si Stephen. Nano si Stephen? Nagwali siya sang pulong sang Dios. Tapos ginabato siya sa mga Pariseyo kag sa mga Hudiyo. And then he said, Lord, lay not their sin to their charge. Hindi sila pagsukta sang ilang asala. Grabe nga batasan. Batasan ni Kristo. Si Peter, nagwali si Peter. And then makita sa mga tao nga perti sa iya kaisog. That's faith. Siling sang Acts 4:13, now when they saw the boldness of Peter and John, samtang nagawali, and perceived that they were unlearned and ignorant men, they marveled. Siling nila, ano-ano mala ni tinundaan sini ni Pedro kag ni Juan? Mga mangingisda mala ni sila. Pero natingala sila. And they took knowledge of them that they had been with Jesus. Sa mga nakabatsyag bala sang low self-esteem, hindi ka mag-worry kung wala ikaw katapak high school, college. Kung gusto mo gamiton sang Dios, ang imo kinahanglan hindi tinun-an. Upda permi ang Ginoo sa imong kabuhi. Siling sa mga tao, wow, grabe ilang nabalaan, grabe sila kaisog, grabe sila ka bold magwali because upod nila si Jesus. Upod nila si Jesus. So no ato hindi moon, upod ta permi kay Jesus, sundon ta permi si Jesus. Kaya mo ina ang pamaagi nga mag-angat kita sa aton nga pangabuhi. Pambatasan sang aton nga Ginoo. And paano ta na mabalaan nga ara na sa aton inang pamatasan? And sometimes bala, feeling naton, okay na ko, nami na ko klase nga tao, buot na ko klase nga tao. I suggest nga ang pamangkoton naton, kung nagaamat-amat na kita bag-o, amo mismo ang upod naton sa sulod sing balay. Imo asawa, imo bana, nagbag-uman ko bla? Kamusta akon nga batasan? May araman ko sang love, may araman ko sang joy, may peace ako. Sila na kabalo, ang upod mo sa balay. Sila na masugid sa imo, kung matuod gid man nga nagapamunga inang fruit of the Spirit. In Luke chapter 11 verse 13, siling ni Jesus, kamo gani nga malain kamo. Pero kabalo kamo maghatag sang mga regalo sa inyong mga kabataan. How much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask Him? Nga Holy Spirit ang ginhatag ni Jesus. Sa ibabaw, ginambalyag good gifts. Kung ang mga ginikanan, kabalo, maghatag sa mga maayo nga regalo sa ila kabataan. Ano pa ihan ang aton amay nga langit nun? Siling maghatag siya sang balaan nga espiritu.
It means ang balaan nga espiritu sobra-sobra ina sa pinakamaayo nga aton mapaminsaran nga maangkon. Sobra-sobra ina sa enough ang Holy Spirit. Si Jesus nagsiling sa may Matthew 25 in verse number 24, amo ining connection sang parable of the talents. Then he which had received the 1 talent came and said, ang nakabaton sang isa, nagkari, kang nagsiling, Lord, I knew thee, that thou art an hard man, reaping where thou hast not sown, and gathering where thou hast not strawed. And I was afraid, and went and hid thy talent in the earth, and lo, there thou hast that is thine. Natingala ko bala, dugin compare ta lang, nga ang sugilanon sang may-ara gintagaan 5 nga nakaginansya sang 5, pag-abot sang iyang agalon, lipay-lipay sa, Lord, ang ginatag mo nga 5, nakaginansya sang 5, ari, ginatag ya. Anong na-notice nyo sa isa? Pag-abot ya, luya-lawas siya. Inainay siya siguro, Lord, kabalo ko nga kabudlay sa imo klase nga tao. Balan mo, amo ka ni. Tapos, amo ka ni. Tapos, amo ni. Anong ilang kinalain nga duwa? Nga alain to ya, ang panulok ya, kag paminsaron, sang mapisan, sa agalon, ini ang tamad, lain man. Nagets nyo? Nga mo na haw? Kay kung pisan ikaw, ang boss mo nga stricto, mabilib ka sa iya. Nagets nyo? Ang mga tao nga mapisan, nagarespeto sa ilang nga agalon nga stricto. Because kabalo sila sang values nga dapat kinanglan magpisan ko. Pero kung tamad ikaw, ang utok mo kag paminsaron, amo man na ang panumdom mo to sa agalon mo. Why? Because amo ka na. Kung ano kita klase nga tao, amo man na ang pananaw naton sa aton nga Ginoo. Oh, I know? Nga palangga ito ya, ang isa palangga itong iagalon. Ariya do ginakontraya. Do malain ang iyang agalon. Sila nga, and I was afraid, and went and hid thy talent in the earth. Gintago ko na lang kay kabudlay nga daan sa imo ya. Ari, tag ko balik ang imo nga ginhatag sa akon nga isa. And his Lord answered and said unto him, the wicked and slothful servant, matamad ikaw kag malaot nga sulugoon. Thou knewest that I reap where I sowed not, and gathered where I have not strawed. Thou oughtest therefore to have put my money to the exchangers, and then at my coming I should have received mine own with usury. Sila nga tani, ang kwarta ko nga ginhatag sa imo, kung tamad kagid man, pwede mo to ibutang to sa iban para sa pagbalik ko, bisan gamay, may ara sang tubo, may ara sang ginansya. Hindi nga wala ka lang sang may ginhimo. So, but silingon mga utod ko, ang Dios magasukot sa aton kung ano ang iya ginhatag sa aton. And He expects nga may ara gid sang tubo, bisan gamay. Number 1, ang ginhatag niya sa aton, He gave us His Son. And number 2, He gave us His Spirit. When God gave His Son, He gave His everything. When He gave His Spirit, He enables us to do all things. Let us pray.
Heavenly Father, we thank you sa mensahe nga imo ginahatag subong. Gapangamuyo kami Ginoo nga ini makahangkat sa amon nga maghimo sa mga butang nga imo Ginoo gusto ipahimo sa amon. The Holy Spirit nga imo ginhatag is enough. Enough Ginoo nga magbulig sa amon to do things nga imo Ginoo kabubuton. Makahimo kami sa mga butang nga imo nga mga nalipayan. Makaalagad kami sa imo. Makahimaya kami sa imo Ginoo. Maka-reach out kami sa mga kalag kag mga taho nga wala pa makakilala sa imo, Lord. We can do different things according Ginoo sa working sang imo balaan nga espiritu. We have that aptitude. We have that ability to become martyrs sang amon Ginoong Hesukristo. And Lord, hindi lang Ginoo abilidad ang amon masarangan, kundi may ara man nga mga pamatasan ikaw nga ginhatag sa amon. The fruit of the Spirit is love, joy, peace. Bunga man gali Ginoo sang balahan nga espiritu ang mga maayo nga pamatasan sang amon Ginoong Hesukristo sa amon nga kabuhi. Ginoo, buligi kami. Kay bisan diin kami Ginoo magkadto diri sa kalibutan. Kung may ara kami sang abilidad, kag maayo ang amon pamatasan, palanggaon kami sang tawo, pangitaon kami sang tawo, kag i-bless mo kami Ginoo nga imo nga mga kanakan. Lord, your Holy Spirit is enough Ginoo nga mag-enable sa amon. And Lord, help us to serve you more, to be faithful to you, to be obedient to you sa paghimo sang imong nga hilikoton kag sa imong nga kabubuton para sa imong nga ginarian. This all we pray in Christ's name. Amen.